Good evening, Madam Nerissa. Madam Nerissa Ventura, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Lahat ng mga bumubuo ng Bumbu Radio Dagupan at lahat ng mga listeners at viewers, magandang gabi po sa inyong lahat. At narito po si Shea Kabayan, mag-uulat po sa mga at mag-update sa mga nangyayari dito sa Israel. Yes po. Maraming salamat po, Sir Shea Kabayan. Sir, ano po naman itong official na pahayag ng Israel po regarding nga po dito sa airstrike na syempre ay ikinisawi umano nito pong si Ahmed Ghalib Nasser al-Rahawi? Well, sa bagay pong yan ay naplano lahat at dahil sa mga walang tigil ng Houthi o Yemen, sa mga nakakaraang mga araw, linggo, buwan, patuloy kaming mga inaatake dito na wala namang ginagawa ang Israel, nananahimik at walang pagganti. Bagamat sila ay patuloy na inaatake kami dito. At pinapadalhan ng malalakas na mga rockets, walang oras tulad ng mga nakaraang linggo. Kung hindi nasalo ng Iron Dome, maraming namatay dito sa Israel. Dahil ang mga pinalipad nilang mga missile, yung mga malalakas na missile, kagaya ng missile na galing sa Iran. So doon pa lang at sa mga nakakaraan, dahil nananahimik ang Israel, kaya yun, hindi maiwasan po na gumanti ang Israel dahil nakataya ang mga buhay ng maraming mga sibilyan at mga walang kamuang-muangan at mga inosente dito sa Israel, mga citizen na wala namang ginagawa at dinadamay kami dito. Kaya hindi maiwasan na ganyan gumanti ang Israel at pinlano lahat ng mga bagay na yan at lahat ng mga terorista, mga namumuno at mga leader ng mga terorista, ay yan talaga ang target ng Israel na sila eliminate talaga. At yan ang nangyari, kaya yan ang nabalitaan natin kung bakit na-eliminate yung mga ganyan, yung mga ganyan, dahil yan ang objective ng Israel. Hangga't maaari, ang Israel ay ayaw magdamay ng mga sibilyan o anumang mga bagay na makaka-distract o magiging kababalaghan nila sa bagamat hindi maiwasan na may mga nadadama. So mga objective ng Israel ay talagang direkta doon sa mga kalaban, sa leader ng mga terorista. Kaya yan ay naplano na lahat at matalino ang pag-atake ng Israel at kumpleto sila ng mga gamit at anuman para yan ay gawin para itumba o eliminate ang mga leader ng mga terorista na lumalaban sa kanila. Alright po. Ayan po, no. Sir, balikan lang po natin with regards po dito nga po sa pagkasawi nito pong si al-Rahawi. Diyan po sa Israel, sir, paano po ba kinonfirm nito pong mga Houthi yung pagkamatay nga po ni al-Rahawi? At may inilabas po ba sila na kumbaga mga evidences or yung official na document or pahayag po, sir? Maraming pahayag. Bagamat it's not 100% at pinahayag na rin dito sa news at sa CNN at mga iba-ibang balita na yan ay confirm. But sa aking palagay din at dahil wala naman po akong nakalat na 100% ukol sa bagay na yan dahil sa mga lumalabas na balita, malamang kasi kasama at nataon doon sa mga session nila, kasama niya yung mga matataas na mga opisyal ng kanilang gobyerno ay tatlo, ilan yung mga namatay doon at mga iba pang mga casualties na hindi naman namatay pagkaman alam nyo na, natamaan. So, yung bagay na yan, ipinroklama na rin dito. Yan ay mga na-eliminated at yan ay balitan dito. Okay po. Ayan po, sir, no? Ano din po ba kaya itong mga naririnig pa natin with regards naman sa epekto, syempre, nito po nga pagkamatay nga po ni al-Rahawi sa pamunuan ng Houthi rebels. So, may mga parang nakaamba na po ba na mga kapalit sa possession po? Posibilidad na mangyari. Kaya alerto ang Israel IDF sa taas, sa impapawid, sa ground, sa dagat at lahat ng mga borders
ay alerto ang Israel ukol sa bagay nito dahil posible mangyari sumiklab anumang oras ang maaring hindi natin inaasahan dahil ang lahat ay lahat ng kapaligiran ng Israel ay kalaban niya. So nandiyan ang Iran, nandiyan ang alam na natin ang mga istorya ay maaring sumiklab ngayon, mamaya, bukas, maaring sumiklab ang malakas na gera ulit. Sir, dyan din po no, sa gitnang silangan. So far, sir, ito pong nagaganap na tension. Paano naman po yan kaya maaring magpalala din or parang maka-influence, kumbaga, with regards dito sa ugnayan po ng Israel at yung mga grupo po nitong mga rebelde dyan po sa region? Well, yung bagay pong yan, hindi na namin pinagtatakahan. Kasi simulat sa pool, pinagtutulong-tulungan na talaga ang Israel para buwagin at alisin ang mapa sa Israel. Bagamat hindi papayag. Hindi papayag ang Israel, nakahanda sa lahat ng bagay, nakahanda lahat. At naniniwala naman ako at naniniwala naman kami na iwala sa magagawa ng Israel na ipagtanggol ang kanilang bayan, ang kanilang mga mamamayan at kabuuan ng Israel. Alright po. So far po, Sir Shay Kabayan, may naging reaction na rin po ba itong from UN or yung mga countries po na belong sa Arab League with regards nga po dito sa nangyari, sir? Mga bagay pong yan, may mga kanya-kanya silang mga opinion at sinasabi. Bagamat walang pinagtitiwala ng Israel. Maraming mga opinion dyan at marami na tayong mga nababasa, mga balita, ano man ang mga kuwan. Minsan, nakakasakit ng loob. Kasi Israel pang sinisisi at parang pinagkakasala at ginagawang sila ang dahilan. Sa totoo lang, ito, aminin ko, ang Israel gusto nila malaya. Malaya ang lahat. Gusto nila peace. Walang Ang inihiling ng Israel, may labas lang. Ilabas nila, ibigay na nila yung mga hostages. At magkaroon ng peace. Para wala nang mamatay, wala nang madamay. Alam nyo na, mga kalaban nila. Alam nyo na, nagmamatigas at gusto nila talagang hindi sila umihinto. Ang totoo, buti na lang at malakas ang defense ng Israel. Kung hindi, kawawa kami dito. Ngayon, dahil malakas ang depensa ng Israel at kinatatakutan din yan nila. So, hindi pinapabayaan ng Israel ang lahat ng bagay. Hiling lang ng Israel, ibalik na nila, palayain na yung mga hostages. Tapos na. Tapos ang at magkaroon ng peace, magkaroon ng kalayaan ng bawat isa. Gusto ng Israel, peace talaga. Walang kaso nga lang, hindi nila maiwasan na gumanti, lumaban dahil sa kagagawa ng mga terorista nito. Kaya ganun po. Minsan, masasabi mo na parang wala nang katapusan itong nangyayari dito. Dahil manahimik ang Israel, humihingi ng kasi dito, hindi nawawala. Halos araw-araw, may mga nagpuprotesta, strike, na minsan nagkakaroon na, nakakadamay na rin sila sa mga traffic dahil pinaglalaban, ipinihingi na ang hostages i-stop war. Ilabas na, palayain ng mga hostages. Ano magagawa ng Israel? Ginagawa naman nila lahat ng bagay. So ang may problema, itong mga word ng mundo ng mga terorista. Terrorist na sila ang dahilan kung bakit. So ganito ang sitwasyon dito. Madalas ay protesta na ginagawa naman lahat ng gobyerno para lang kaso nga lang awag nilang at yung mga hinihingi nila na kapalit ay hindi naman tama at hindi naman fair. At isa pa may katraiduran ang mga kalaban at mga teroristang ito. So walang pinagkakatiwala talagang hindi mo maiwasan na ang Israel ay nakahanda at handang lumaban at handang rumispak sa kanilang mga pinagagawa. Ang totoo, nananahimik ang Israel. Nananahimik. Walang ginagawa. Wala kaming dito. Ayan nga lang, kumbaga binabato na kami ng binabato dito. Kung ano-anong maya-maya may marinig kaming siren. Maya-maya mayroon kaming kaya ganon, hindi maiwasan ng Israel na gumanti.
dahil sa kanilang mga patuloy na ginagawa laban sa Israel. Alright po. And of course, na-mention nyo nga po na gusto niya lamang ng kapayapaan and overall sana tahimik. I mean, tahimik nga itong Israel. Sa kasalukuyan po, Sir Shay Kabayan, yung security po ba ng Israel, kamusta naman po ito matapos nga po itong insidente? Parang may kumbaga pangamba pa rin po ba nito nga possible na naman na pagganti ulit nito pong mga Houthi or yung mga kaalyado po nila? Well, ang security po dito maayos po at normal po ang aming buhay dito. Pagamat hindi kami nandiriya ng aming pag-aagam-agam at hindi kami nakakasigurado kasi maya-maya, wala sa oras eh. Katulad nito, nagkukwentuhan tayo, maya-maya may maririnig ka ng sirena na nandiyan ng maraming rockets at mga drones na pinapadala sa Israel. So, gano'n ang sitwasyon dito na nangyayari ukol sa bagay na yan. At ang seguridad ng Israel, ginagawa nila lahat ng bagay. Billions of dollars ang ginagastos ng Israel para lang maprotektahan ang State of Israel at ang buong nasyon ng Israel at ang mga citizens. Kaya ganito ang nangyayari. Ayaw ng Israel, ang totoo, ayaw ng ganitong gulo. Ang gusto peace at kaso nga lang hindi hinihintuan ang Israel ng mga kalaban. So ganito ang nangyayari kaya laging minsan hindi maiwasan ng offensive, defensive ang Israel. Ayan po, no. So nabanggit nyo nga po na hindi naman po or hindi nyo hawak nga yung oras or di nyo tansya kung kailan nga dadating ulit ito pong mga airstrike po, sir. Pero dito po sa nangyaring pagkamatay nga po ni Al-Rahawi, may mga napaulat din po ba, sir, na may mga civilian casualties din po ba? Or yung mga collateral damage din na naiulat kasabay nga po nitong isinagawa na airstrike po? Saan po? Dito sa Israel o doon sa Yemen? Dito po sa kasabay po nitong pagkasawi nga po ni Al-Rahawi dyan po sa Israel. Sa awa ng Diyos, wala naman po kaming nabalitaan kahit isa. At simula nung nangyari yan, nangyari po yun, wala naman pong naganap dito na napabalita na sila may mga umatake at may mga nasawi dito. Maayos naman po ang aming lagay. Bagamat, patuloy ang aming pangangamba, hindi namin maiwasan ang mangamba dahil anytime, maaaring sumiklab ang gira o babawi o kaya aatake ang nandiriya ng Yemen, nandiriya ng Iran, nandiyan ang Hezbollah, nandiyan ang Hamas, nandiyan ang Lebanon, nandiyan ang Syria, di namin alam. So, ang dami. Kaya walang kasiguraduhan, kaya ang Israel ay mahigpit na nagbabantayan sa impapawid at sa ground at sa dagat. Alright po. Maraming salamat po, sir. And of course, panghuli na lamang po siguro, paalala o panawagan po, especially or karagdagan na lamang din po. Ano po ba itong long-term na epekto po niyan sa ganitong klase kumbaga na mga targeted na airstrike dito po sa regional stability? Go ahead po, sir. Sa ganito mga pangyayari, wala tayong kasiguraduhan at wala tayong katiyakan. Maaring sumiklab anytime ang lahat ng pangyayari. Hindi natin alam sa ganitong kaguluhan at bagamat ang kalaban ng Israel ay terorista. Tandaan po natin, ang kalaban ng Israel ay mga terrorists. Kaya samahan na lang natin ang mga panalangin at sa lahat po ng ating mga kababayan na may mga kamag-anak, kaibigan dito sa Israel, huwag po kayong maglala, maayos ang aming kalagayan dito at patuloy ang pag-ingat at suporta ng Israel. Ginagawa lahat ng makakaya para suportan at may pagtanggol ang Israel at bayan ng Israel at sa lahat ng mga tao na nandirito sa loob ng Israel. Maraming salamat po at binabati ko po kayong lahat, mga kababayan at mga kaibigan, lalo sa aking pamilya dyan sa Bayampang Pangasinan, lalo na sa bumubuo ng buhay. Alright po. Maraming salamat po ulit at magandang gabi po sa inyo, Sir Shay Kabayan. Mag-iingat po kayo palagi and God bless po. Maraming salamat po, Madam.